Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is for general life and we have Knight of Cups. Ayan. So, this is an offer, no? May kamay, may cup, binibigay sa'yo or ibibigay sa'yo. So, pwedeng sa love life ito, no? Kung wala pa kayong love life, Scorpio, baka ngayon meron manliligaw sa'yo. Someone is offering you love, no? Pwedeng ganun. Pwede rin naman na kaibigan nito, no? Baka bagong pagkikipagkaibigan, maybe you are meeting a stranger at makikipagkaibigan sa'yo, no? Maaring merong mag-offer sa'yo ng friendship dito for some of you, no? Kaya good luck sa'yo. Pagdating sa inyong money, career, and finances, we have Emperor. Wow, napakaganda. This is a stability. You know, this is a stability in terms of money. This is a stability in terms of trabaho, kung anong source of income ninyo. Maybe you're laying a solid foundation on those areas. Sa buhay ninyo, po pwedeng meron ditong promotion din, no? Baka you will be a person of authority. Pwedeng ganon. Pwedeng mailagay ka sa posisyon wherein baka magiging manager ka na, boss, diba? Pwedeng ganon. Possible din dito na ang iba siguro sa inyo, baka may mga transactions kayong gagawin with someone of authority, no? Pwedeng ganun din ang ganap dito for some of you. So, for your relationships naman, we have, oh wow, napakaganda. No? This is really beautiful. Parang ang ganda-ganda ng ano ninyo, ng energies ninyo sa ngayon. Kasi partnership ito, no? So, pwedeng partnership ito in love talaga. So, pwedeng kung kunyari single kayo, baka ito na ngayon yung time na makikita nyo na yung inyong magiging person. Yung inyong twin flame, yung eternal love ninyo, or soulmate ninyo, yung ganun. Kasi si Two of Cups, ano ito eh, napakaganda ng relationship na magkakaroon kayo with another person. So, since nag-fall ito sa area of love and romantic relationships or relationships, so po pwedeng merong, kung wala kayong jowa pa, baka magkakajowa na kayo ngayon. At yung taong yan, someone na mabait, no? Someone na mabait, someone na makakasundo mo, someone na, yung parang you are on the same wavelength, 'di ba? Magkakaintindihan kayo, magsusuportahan kayo, magtutulungan kayo, yung ganon. At there's a lot of understanding, no? Between the two of you, yung ganon. Pero kasi may Knight of Cups, so may offer of love. So, pupwede na, pupwede talaga dito na baka single ka pa at eto nga, no, baka may maliligaw talaga sa'yo rito na kumbaga masasabi mo na eto na yon, no, yung parang si Mr. Right na to or baka si Miss Right na ito, no, mararamdaman nyo naman yan, no, kung swak na swak yan na taong yan para sa'yo. No? You can feel it na magiging magaan talaga sa una pa lang ninyong pagkikita, pag-uusap, you know, you can feel, no, na may connection talaga kayo with that person. Or, kung kunyari, nasa relasyon naman na kayo, so ito yung time na parang baka mag-uusap na kayo about leveling up your commitment, yung ganon, no, baka meron ditong pagkakaroon ng mas stronger na relasyon, mas harmonious, mas loving na relationship, no, ang meron kayo. Kaya good luck po sa inyo. So, tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Kuha tayo ng clarifiers. Ito, so we have Hanged Man, no, para kay Knight of Cups. At saka ito. So, sa Hanged Man, this is about this is about contemplation, reflection, ano. So, siguro kailangan mong pag-isipan mabuti kung yung taong dadating, yung mag-o-offer sa'yo ng pag-ibig, 'di ba? So, kailangan mong pag-isipan mabuti, don't jump into conclusion agad-agad, huwag ka muna magdedesisyon agad-agad. You need to, tawag dito, yung anuhin mo muna, anuhin mo muna to, yung taong ito, yung parang mag-research ka muna about that person, 'di ba? Yung kausapin mo muna
ng mabuti, 'di ba? Kilalanin mo yung person before you jump into a relationship. And we have Seven of Wands. So ayan, baka merong mga mapanira, no? Baka meron ditong mga against, no? Dito sa manliligaw mo, dito sa taong ito. Baka may mga tao ditong kokontra, no? Sa taong 'yan. And the Empress, no? This is a creation energy, this is a new beginning energy. You know what? Pupwede na yung taong ito, siguro, baka merong mga kukontra because siguro yung taong ito someone na may pera, someone na yayamanin, kaya pupwedeng ang mga kukontra dito yung mga naiinggit sa'yo, no? Baka meron dito magsasabi na, ano yun, yung sisiraan yung taong ito sa'yo. So, pwedeng ganon. Yun ang napipick up ko dyan. Kasi, maaaring estable na to sa kanyang trabaho, maaaring meron na tong kaperahan, merong established na negosyo, something like that, no? So, pwedeng yung mga paninirang ito is, yung mga paninirang ito is related doon sa sa sitwasyon or sa estado sa buhay ng taong ito, no? So, it's all up to you. Kaya nga dapat kilalanin mo yung tao, 'di ba? Kaya nga kailangan bibigyan mo ng oras, panahon, atensyon at seryoso, no, na pag pagkilala sa taong ito para hindi talaga kayo magkamali. We have Five of Pentacles, no? So, feeling ko dito kayo nanggagaling, no? Siguro nanggagaling kayo sa difficult situation pagdating sa inyong pera. Maaring nagkaroon kayo rito ng problema pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Maaring nagkaroon kayo rito ng siguro nagkaroon kayo rito ng financial loss, no? May mga hardships na pinagdaanan kayo sa pera in the past, pero that's already in the past, it's behind you, kasi dadating na yung stability ninyo pagdating sa kaperahang aspeto. You will receive a breakthrough dito, magkakaroon na kayo ng mas maraming oras, panahon, atensyon sa pagmamanage ng inyong kaperahan. Magkakaroon na kayo dito ng mas maraming panahon, pagdiskarte pagdating sa inyong negosyo, pera, trabaho, whatever it is na pinagbukuhanan ninyo ng inyong kaperahan, no? So, masosolve na kung ano man ang problemang ito. With the Two of Cups naman sa relationship, we have Temperance. Ayan. So, this is about balance, no? So, feeling ko, kailangan mo talaga dito na maintain yung balance sa buhay ninyo. Balance sa between trabaho, diba, career or negosyo ninyo versus other areas of life katulad na lamang na relationship. So, kailangan may balance yan para hindi ma-compromise yung relationship ninyo, hindi rin ma-compromise yung hindi rin ma-compromise yung trabaho ninyo or yung career ninyo, 'di ba? So, kailangan magkaroon kayo ng oras para sa bawat area of life na 'yan, no? Okay? Bumaba pa. So, we have High Priestess. Ayan. So, pakinggan ninyo, no? Pakinggan ninyo yung gabay sa inyo ng Divine Universe. Kasi hindi naman kayo pinapabayaan ng Universe. Ginagabayan ka pa rin, binibigyan ka pa rin ng guidance through your intuition. Para nang sa gayon, maano ninyo yung bawat galaw na gagawin mo. Yung bang pinag-iisipan or, diba, hindi kayo magkakamali, hindi kayo basta-basta magkakamali, yung ganon. So, we have choose wisely, be discerning, you don't have to keep everything in your net, okay? So, lalo-lalo na dito, no, kung merong manliligaw sa'yo, kung merong magkakaroon pa lang kayo ng bagong relasyon. So, magpili kayo, piliin ninyo mabuti kasi siguro hindi lang iisang tao ang pwedeng maligaw sa'yo, no? Maaring hindi lang isang love interest dito ang kumbaga nag-a-apply sa inyo. Kaya choose wisely. And even sa opportunities, no, sa money, career, and finances, siguro hindi lang iisa yung opportunity na meron kayo. Kaya kailangan ninyo pag-isipan mabuti. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.